Ilang minuto ring pinakiramdaman ng mag-asawa. Ninamnam ang yakap ng bawat isa hanggang sa narinig nilang tikim ni Luke at nagsalita si Thunder sa tabi nila. Sister-in-law, sobrang miss ka namin. Salamat at dumating ka ng ligtas, masiglang sabi ni Thunder, kung kaya't kumalas na si Zenaya sa yakap kay Joaquin. Subalit, kinuha ni Kit ang kamay niya at tinawakan yon. Tumaas ang labi ni Zenaya sa katinanguan lamang ang dalawang lalaki sa harapan nila. Welcome home, babe, ngiting sabi ni Kit Joaquin sa kanya. Ibinigay naman ng lalaki ang bugkos ng rosas sa matamis siyang nginitian. Sobrang miss na nga niya ang lalaking ito. Takot na takot siya dahil sa panaginip niya. Hindi niya kayang mawala sa buhay niya si Kit Joaquin. Mabuti na lamang at hindi yun totoo. Baka hindi niya kayaning makita ang lalaki na nalulungkot at nasasaktan kapag nawala siya. Ang scene na yon kasama sina Kit, Luke at Thunder ay nagpainit ng kanyang puso. Simula kasi nang mamatay ang kanyang lola ay wala ng isang taong naghihintay at nag-aabang sa kanya sa tuwing uuwi siya galing sa kanyang lakad. Maluha-luha niyang tinignan ang tatlo at hindi makapaniwalang nangyayari yon sa buhay niya. Sila ang itinuring niyang pamilya at sobrang saya niya dahil nakauwi siya ng ligtas sa kanila. Salamat, babe, at salamat din sa inyong dalawa. Hindi ko akalaing sasama pa kayo sa asawa ko para sunduin ako dito sa airport. Sobrang nakakataba ng puso, sagot naman ni Zenaya sa kasama niya. Nang makita namang nakangiti ang asawa, ay sobrang saya ni Kit. Hindi niya mapigilang ngumiti rin. Ilang araw rin niya na-miss ang asawa niya at pinapanalangin na sana'y makauwi na ito upang mahagkan ng asawa. At ngayon ay nagkatotoo ng hinihiling niya. Ngunit kahit na nakangiti siya at nakakaramdam ng saya, hindi pa rin maiwasan ni Kit na mapaisip kung sinong lalaking kasama ni Zenaya kanina. Hindi naman siya nakapagpigil at agad na tinanong ang asawa, hindi dahil sa nagsiselo siya, kung hindi sobrang na-curious lamang siya. Yung lalaking kasama mo kanina, kaibigan mo yon? Tanong niya na walang halong pagdududa, kaswal lamang niyang tinanong yon sa asawa. Tumango naman si Zenaya at ngumiti. Yap, kaibigan ko yan sa US, babe. Bakit? Nagtataka lang ako kasi hindi mo siya ipinakilala sa amin. I mean, it's not that required, but I am just curious. Sabi ni Kit kaya kagad na nagpaliwanag si Zenaya sa kanya. Nagkasalubong lamang kami ng hindi inaasahan at nagmamadali na rin kasi siya pero kapag may chance, pangako ipapakilala ko siya sa iyo. Sabi ni Zenaya kaya napatango ang tatlong kalalakihan. Mukhang naamoy ako ng selos. Sabing bigla ni Thunder sa kaibigan. Narinig yun ni Kit kaya sinamaan niya ng tingin ng kapatid niya. Shut up, I'm just curious, wala nang iba pa. Napailing na lamang si Thunder. Whatever kuya. Let's go, late na tayo sa pinareserve nating restaurant to celebrate sister-in-law's welcome party. Gumawa kayo ng party? Kunot nung tanong ni Zenaya. Naisip niya, bakit nga ba hindi siya nilulubayan ng mga parties niyan? A private lunch, I mean sister-in-law. Kami lang ang kasama mo, natatawang sabi ni Thunder. Maybe mom will hold a welcome party for you soon. Alam mo naman si mom, nakangiting dagdag pa ni Thunder. Biglang nakaramdam ng pagka-awkward si Zenaya nang marinig ang sinabi ni Thunder. Mrs. Anderson will hold a party for her? She doubt it. Inis na inis nga ito sa kanya noong huli nilang pag-uusap. Hindi naman siya galit sa matanda dahil hindi siya nito pinaniwalaan. Naiintindihan niya kung bakit gano'n ang ekspresyon nito noong nakausap niya dati. Pero hirap pa rin kasi siyang paniwalaan na mag-hold to ng party para sa kanya. After all what happened, napahinga ng malalim si Zenaya. Okay lang naman kahit na walang pa-welcome party. Okay na ako sa pa-lunch niyo ngayon, lalo na't kasama ko pang asawa ko. Nilingon niya si Kit sa ngumiti na payukong lalaki dahil sa sinabi niya. Siguro nahihiya ito. Grabe sister-in-law, hindi ko akalaing ikaw pala si Dr. Miracle. I mean, alam ko sobrang galing mo pero hindi ko alam na sobra-sobra palang galing mo. Abot universe. Natawa si Zenaya sa sinabi ni Thunder. Hindi naman sa ganon, may mas magaling pa namang doktor kaysa sa akin. Tama si Thunder Zenaya. Sobrang galing mo, ikaw ang legendary na si Dr. Miracle.
Hindi ka babansagan Dr. Miracle, a doctor that has healing hands kapag hindi ka sobrang magaling. At yung ibang doktor? Sus, wala pa ring makakadaig sa'yo. You're the best doctor in the world. Namamanghang sabi ni Luke. Sobrang nauumay na siya sa papuri sa kanya ng mga tao. Hindi naman sa hindi niya na-appreciate ito, ayaw lang niya ng recognition sa ibang tao at maging sobra-sobra ng tingin nila sa kanya. Yan ang rason kung bakit pa ayaw niya magpakilala sa lahat. Hindi siya sanay na purihin ng iba dahil simula pagkabata hindi naman niya yun naririnig sa mga magulang niya. Iniba na lamang ni Zenaya ang topic nila at nagsimulang ikwentong karanasan niya sa Paris. Tahimik na nakikinig lamang ang tatlo sa kanya at minsan nagtatanong din ng mga ito. Hanggang sa hindi nila namalayan nakarating na pala sila sa restaurant na pinareserve nila. Inalalayan naman ni Zenaya ang kanyang asawa. Dahan-dahang inayos ang wheelchair ni Kit at akmang bubuhati na sana niya ito mula sa likod ngunit pinigilan siya ng dalawang lalaki. Kami na, sister-in-law. Pagod ka sa biyahe. Pinutol ni Zenaya ang sasabihin ni Thunder sa pamamagitan ng salita. Ako na, miss kong asikasuhin ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Zenaya at walang kahirap-hirap na inilipat si Kit sa wheelchair nito. You don't need to do that, babe. Kaya ko naman ang sarili ko. Nahihiyang sabi ni Joaquin sa asawa, subalit umiling lamang si Zenaya. No, pagbigyan mo na ako, babe. I just miss taking care of you. Wala namang nagawa si Kit kung hindi ang tumango. Hiniyaan na lamang niyang gusto ng asawa. Tutal, ito naman ang boss niya. Sana all. Sana may babaeng kaya rin akong asikasuhin. I want also some baby kisses. Gusto ko ring binibaby ako. Ako rin, sister-in-law. Palambing din. Inggit na sabi ni Luke. Gago ka ba? Paano ka naman sasarisoy ng babae mo? E papalit-palit ka naman. Baby kisses mo mukha mo. Gusto mo ng kiss? Kiss mong puwet ko. Tigilan mo nga sister-in-law ko. Bubugbugin ko na ba ito kuya? Sabihin mo lang at gagawin ko. OA na sabi ni Thunder at aambahan pa ng suntok si Luke na pahalakak na lamang si Luke sa kaibigan. Joke lang naman bro, masyado ka namang high blood dyan, daing mo pang kuya mo. Ikaw bang asawa? Napailing na lamang si Zenaya. At hindi na pinansin ng dalawa. Dire-diretso siyang naglakad habang hila-hilang wheelchair ng asawa. Ganyan ba talagang dalawa? Parang mga baliw. Talaga bang kapatid mo si Thunder? Natatawang sabi ni Zenaya kay Joaquin. Unfortunately, he is my biological brother at mga baliw talaga yon. Lalo na kapag magkasama sila ni Luke. Hayaan mo na, masanay ka na lang. Ilang oras din silang namalagi sa restaurant at nang matapos ang lunch nila, ay naghiwa-hiwalay ng grupo. Si Luke at Thunder ay pumunta na sa bar at ang mag-asawa namang si Kit Joaquin at Zenaya bumalik na sa kanilang mansyon. Nang makapasok sina Zenaya at Kit Joaquin sa mansyon, ay sinalubong sila ni Greta na sobrang saya. Welcome back, Ate Zenaya, masiglang sigaw ni Greta. Sa kaniya kapang dalaga ng mahigpit. Sobrang namiss ka namin, lalo na si Kuya Joaquin. Napasulyap si Zenaya sa kanyang asawang si Kit. Hindi naman makatingin to sa kanya. Pakilagay naman itong rosas na ibinigay sa akin ng Kuya Kit mo sa vase natin, Greta. Utos niya sa dalaga, kaya mabilis naman tong tumango sa kanya at ginawang inuutos niya. Nang makaalis si Greta ay tahimik naman silang umakyat sa kanilang kwarto. Binuksan naman ni Zenaya ang malaking kurtina sa kwarto nila sa napangiti nang makitang magandang tanawin sa labas ng bintana. Ang araw na humahalik sa kanyang muka sa kasimoy ng hangin na nalalanghap niya. She's really in their home. Sobrang ganda pa rin talaga ng mga tanawin sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. I miss our home, especially you. Wika niya sa kanyang asawa sabay tingin dito. Hindi ba sobrang ganda? Dagdag na tanong pa ni Zenaya. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng asawa. Tama, sobrang ganda. Subalit hindi nakatingin ang lalaki sa tanawin sa labas bagkus nakatingin to sa asawang si Zenaya. Matamang tinitigan nito ang dalaga habang napapangiti. Iba naman yung tinitingnan mo eh. Yung tanawin ang ibig ko sabihin. Natatawang sagot ni Zenaya kaya napailing si Joaquin. Totoo naman eh, ikaw ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa tanang buhay ko. Seryosong sabi ni Kit Joaquin habang tinititigan ng asawa na puno ng pagmamahal. Hindi nakapag-react agad si Zenaya. Natahimik siya ng ilang segundo at nakipagtitigan lamang sa kanyang asawa. Nang makabawi sa pagkakagulat ay dahan-dahan lumapit si Zenaya kay Joaquin.
Umupo sa hita ng asawa saka pinulupot ang dalawang kamay sa leeg nito. Hindi ko alam na may pagka-corny palang asawa ko. Ilang araw lamang akong nawala, naging napaka-sweet mo na. Saan mo yan natutunan? Taas kilay na tanong ni Zenaya kaya napalutok na mariin si Joaquin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, babe. You're the most beautiful woman I have ever seen. Nakangiti si Zenaya sa asawa, mukhang unti-unti nang bumabalik ang ugali ng asawa niya. Ganitong ganito si Joaquin noong mga panahon na okay pa sila at naalala pa siya nito. I am just teasing you. Ikaw naman ang halatang kinakabahan ka. Sabi ni Zenaya na nahimigan ng panunukso. Sa katunayan, palagi namang kinakabahan si Joaquin sa tuwing malapit sa kanyang asawa. Lahat ng ginagawa ng babae ay nakakapagpakaba sa kanya at nagpapatibok ng puso niya, kaba na dapat lang na maramdaman niya dahil minsang sumasagi sa isip niya na baka hindi siya nito talaga gusto o kaya ay iwan siya nito. Hindi niya alam. Oh, I almost forgot. Bulalas ni Zenaya na may maalala. Kailangan ko nga palang magpaliwanag sa'yo. Seryosong dagdag pa ni Zenaya. I almost forgot about it. But yeah, I am ready to listen. Huminga ng malalim si Zenaya sa katinignan ng asawa ng seryoso. I just want to clarify about what is the reason why I didn't tell you about my true identity. Na ako si Dr. Miracle. Ang dahilan kung bakit ko nilihim muna sa'yo yon ay dahil sa takot at kaduwagan ko. Simula nang mamatay ang lola habang hinahanda ko ng surgery niya, hindi ko pa nga nahawakan ng scalpel at nalagutan na to ng hininga. Hindi ko yun matanggap. Nagawa ko lang ay ang tingnan ng aking pinakamamahal na lolang namatay sa harapan ko. Wala akong nagawa ko hindi ang tingnan ng unti-unting pagkawala ng kanyang hininga. Simula noon inawalan na ako ng kakayahang mag-perform ng surgery ulit. Sa tuwing kukunin ko lamang ang scalpel ay nanginginig ang aking mga kamay. Huminga ng malalim si Jenay at sinuri ang kanyang mga kamay. Kinuyom niyang kamao saka umiling. Nagkaroon ako ng psychological trauma sa nangyari noon at hindi ko alam kung paano ko masusolusyonan yon. I was sad and vulnerable. Lalo na't nawalan ako ng kaisa-isang nagmamahal sa akin. Nang marinig ang sinabi ng asawa ay unti-unting nalaki ang mga mata ni Kit dahil sa gulat. Kitang-kita niyang lungkot sa mukha ng asawa kaya durug na durug ang puso niya. Alam niyang tanging ang lola lamang nito ang nagmamahal sa dalaga noon at walang pakialam ang sarili nitong pamilya sa kanya. Ngunit hindi niya inasahang may ganito pa palang pinagdadaanan noon ng asawa niya. Unti-unti niyang naintindihan ang rason kung bakit nailihim ni Zenaya ang tungkol sa pagkatao nito. Hindi niya lubos maisip kung paano nito na-handle na mag-isa lamang. Ang makitang pinakamamahal mong taong nalalagutan ng hininga sa harapan mo at wala kang magawa kung hindi ang panoorin lamang ito'y sobrang nakakadurog ng puso at nakakatrauma din talaga. She's really strong. My Zenaya is so strong. Sa isip-isip niya. Mas niyakap niya ng mahigpit pang bewang ng kanyang asawa para sabihing nandito lang siya at handa siyang makinig pa dito. Sobrang takot na takot ako noon na baka kapag sinabi ko na ako magaling na si Dr. Miracle na nababalita sa TV ay baka tumaas pang expectation ng mga nakapalibot sa akin. Lalo ka na, Joaquin. Ayaw kong bigyan ka na napakataas na expectation, lalo na kung aaminin ko sa iyo na ako si Dr. Miracle. Natatakot akong biguin ka dahil noong mga panahon na yon ay hindi pa ako magaling. Hindi ko pa kayang mag-perform ng surgery dahil sa kalagayan ko. Kaya Joaquin, hindi ko sinabi sa iyong tunay kong pagkatao dahil sa wala akong tiwala sa iyo. Kung hindi natatakot ako mawalan ka ng pag-asa kapag sinabi kong hindi ko pa kayang gamutin at pagalingin ka. Unti-unting umiti si Zenaya. Pero wag kang mag-alala, mahal ko. Ginawa ko lahat ng aking makakaya upang gumaling ako. Araw-araw ako nagpa-practice at na-overcome ko ang takot ko sa dibdib ko. Naging matagumpay ang operasyon ko sa matandang Belmont. Kaya isang ebidensya na yon na kaya ko na magaling na ako. Hindi makapagsalita si Kit Joaquin sa sinabi ng dalaga. Inabot na lamang ang pisngi nito at hinaplos ng marahan. Nakaramdam siya ng lungkot para sa babae. Alam niya kung gaano nito ginawang lahat upang ma-overcome lamang ang takot na nararamdaman niya noon. She's a very strong woman. Babe, tandaan mo sanang mag-asawa na tayo. Kung meron kang problema o kaya nararamdaman, sana'y sabihin mo sa akin. Ano pang silbi ng vows natin, hindi ba? I promise to take care of you at sasamahan ka sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya sana simula ngayon, wala nang sekreto, okay? Huwag ka na sana magdadalawang isip na sabihin ang lahat sa akin. Wika ni Joaquin sa asawa. Para bang nagsusumamong lalaki kay Zenaya. Tumango si Zenaya sa ngumiti.
Niyakap niyang asawa at sobrang higpit. Opo, simula ngayon sasabihin ko na lahat sa'yo. Pangako. Nang marinig ni Kit ang sinabi ni Zenaya, ay napahinga siya ng malalim. Isang pangungusap lang iyon, ngunit agad na napanatag ang kanyang kalooban. Hinawakan niyang baba ni Zenaya at binigyan ng asawa ng masuyong halik. Napapikit silang dalawa habang ninanamnam ang pagdampi ng mga labi sa isa't isa. Nang sandaling binuka ng dalaga ang kanyang bibigay, kagad na ginalaw ni Kit ang mapupulang labi niya. Hinahalikan ng asawa ng buong pagmamahal. Kakaibang sayang nararamdaman ngayon ng dalawa. Miss na rin kasi nilang isa't isa, kaya ni isa sa kanila ay ayaw pa rin maputol ang mapusok nilang halikan. Hinigpitan din ni Kit ang pagyakap sa bewang ng asawa upang mas mapalapit pa ito sa kanya. Sa tahimik na silid, rinig na rinig ang tunog ng kanilang halik at banayad na paghinga. I miss this. Bulong ni Kit na magsasalita na sana sa Zenaya, ngunit naunahan siya ng asawa. Mas maganda siguro kapag nasa kama tayo, nising sabi ni Zenaya sa asawa. Tumango si Kit, subalit hindi pa rin nawawalang pagnanasa sa mga mata nito. Nang makarating sila sa kama, kagad na binuhat ni Kit ang sarili upang makaupo sa kama. Nagulat naman si Zenaya na makita yon. Wait, totoo bang nakita ko? Did you just leave yourself? Ngumiti lamang si Kit. Yap, simula nung pumunta ka ng Paris ay nagpractice akong gawin ito. Ayaw ko naman na habang buhay pasan-pasan mo ko palagi. Hindi naman habang buhay kasi gagaling ka na. God, I am so proud of you. Masayang sabi ni Zenaya at hindi napigil ang halikan ng asawa. Ilang saglit pa ay sabay nilang narating ang rurok. Napangisi si Joaquin sa naisip. Kailangan niyang buntisin ng asawa nang sa ganon hindi na ito makawala pa sa kanya. Nang matapos ay napayakap na lamang si Zenaya sa asawa. Habol hininga ito na pasubsob sa dibdib ni Joaquin. Hindi pa niya nabubunot ang kahabaan ng asawa sa kanya. Hindi napigilan ni Zenaya ang mapangiti na maramdaman ng halik ni Joaquin sa kanyang ulo. Pinagsalikop din ito ang kanilang kamay. Nang makitang singsing na suot-suot nila ay kaagad na natuwa si Zenaya. I love you, Joaquin. Mahal na mahal kita. Sana'y pakatandaan mo yon. Sumila ang ngiti ni Joaquin sa kahinalikan ng kamay ni Zenaya. I love you too. My only beautiful wife. Thank you for this day. Nang makabawi sa pagod ay dahan-dahang umalis si Zenaya sa kandungan ni Joaquin. Magsha-shower tayo, gusto mo? Tanong ni Zenaya sa asawa. Are you inviting me for a third round? Taas kilin na tanong ni Joaquin sa asawa. Uminit ang pisngi ni Zenaya dahil yan naman talagang nais niya sa totoo lang. Well, if gusto mo, I am willing to make love with you for the third time around. Besides, tumitigas pa rin si Junior mo. And I am so happy to see that. Parang gusto ko pa nga ng third round. Natatawag sabi ni Zenaya. Wala namang nagawa si Joaquin kundi ang tumango. Kahit siya'y masaya din dahil hindi pa rin lumalambot ang kanyang pagkalalaki. Ramdam na ramdam pa rin niya ang katigasan ng kanya. Sa pangatlong pagkakataon na puno na naman ng ungol ang kwarto nila. Hindi mismo sa kama kundi sa loob ng banyo nila. Samantalang hinayaan lamang ni Greta ang kanyang amo na masolong isa't isa. Hindi niya na inistorbo pang mag-asawa at naghanda na lamang ito ng hapunan ng dalawa sa mansyon ng pamilyang Copus. Dali-dali namang nag-aayos si Matilda ng kanyang sarili, habang si Salvador ay bagot na naghihintay sa asawa. Nakasimangot ng mukha nito habang nakatingin sa asawa. Pwede bang bilisan mo na? Late na tayo sa birthday party ni Mr. Aquino. Matalim naman tinignan ni Matilda ang asawa at nagsalita. Aba, maghintay ka. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin na may dadaluhan pala tayong party? Kakatanggap ko lang naman kasi ng tawag kanina, galing sa assistant ni Mr. Aquino. Hayaan mo na. At least makakadalo tayo sa party. Malaking tulong to para makilala ulit tayo sa lahat at nang mangyaring problema sa pamilya natin. Hindi ko nga inaasahan na imbitahan pa tayo ng isang napakasikat at mayamang negosyante sa buong Kamaynilaan. Sagot naman ni Salvador. Sinabi mo pa, kaya nga todo ayos ako dito. Ilang minutong nakalipas nang matapos si Matilda sa pag-aayos ng sarili, agad naman silang nabiyahe papunta sa mansyon ng pamilyang Aquino. Nang makarating sila sa loob ay kagad na binati sila ng receptionist doon at sinamahan pa silang pumunta sa mesa kung saan naroon ang mga kaibigan ni Mr. Aquino. Nang makita nila si Salvador ay mabilis na nagsitayuan ng lahat at binatang mag-asawang Santiles. Ang iba'y kinamayan pa ng matandang lalaki kaya sobrang nagtataka siya. Gayunpaman, nakaramdam ng init sa puso si Salvador sa nangyayari. Ito ang kauna-unahang nagbigay ng galang sa kanya simula nung nagkaroon ng mitya ang kanyang negosyo pati nang nangyari sa kanilang pamilya.
Kung tutuusin, isa na lamang na mababang negosyanteng mga Santiles kaya hindi makapaniwalang mag-asawa sa nangyayari ngayon. Anong meron? Yan ang nasa isip ng mag-asawa habang nasarap nilang mga mayayaman at sikat na negosyanteng panay ang ngiti sa kanila. Hindi naman nagkaksaya pa ng panahon ng mag-asawang Santiles. Kahit hindi man nila kilalang iba't malapit sa mga ito ay nakipagsabayan pa rin sila. Binati nilang mga ito at umupo na rin sa mahabang mesa. Hindi niya palalampasin ang gabing ito, lalo na't magandang pakikitungo ng mga taong nandoon sa kanila. Ilang minuto rin silang nakipagkwentuhan sa mga tao na dumating na celebrant at nilapitan kaagad ang mesa nila. Kahit na nagtataka man na nauna siyang nilapitan ni Mr. Derek Aquino, isa sa pinakamayaman at pinakasikat na negosyante sa buong Pilipinas, ay pilit nang umiti pa rin si Salvador. Maraming salamat sa pagdalo, Mr. Santiles. Isang karangalan ng maimbita kayo sa pinakaimportanteng araw ng buhay ko. Bungad na bati ni Mr. Aquino kay Salvador at kinamayan pang lalaki. Kahit na nagtataka man sa ginawa ng matanda, ay puno ng kaligayahan ng puso ni Salvador. Ilang beses na siyang nag-request sa pamilyang Aquino bisitahin ng mga ito dahil nais niya maging kapartner ito sa negosyo. Ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon nito. Siguro dahil hindi naman kasikatan ng kumpanyang binuo niya. Sa lahat ng kasama nila doon, si Salvador at Matilda lamang ang naiiba at ang pamilya nila ay halos nasa laylayan na sa grupo ng mga elitista. Gayunpaman, pinagsawalang bahala na lamang ni Salvador ang mga negatibong naiisip at nginitian ng matandang may kaarawan. Mukhang ako atang magsasabi ng ganyan, Mr. Aquino. Isang karangalan ang maimbita sa kaarawan mo, nahiyang sabi ng lalaki na nagpailing kay Mr. Aquino. Napaka-humble naman ni Mr. Salvador. Sa bagay, saan ba naman magmamana si Miss Santiles kung hindi sa ama niya? Kumunot ang noo ni Salvador at Matilda nang marinig ang sinabi ni Mr. Aquino. Salamat, Mr. Aquino. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Ibig ko sabihin ang pag-imbita sa amin ng asawa ko, nahiyang sabat ni Matilda, na kanina pa'y tahimik sa gilid. Natawan ng mahina si Derek Aquino. Sino nga ba naman ang taong hindi imbitahan ng pamilyang katulad niyo? Meron kayong isang anak na sobrang galing at kahanga-hanga. I must say, na grabing pagtutok at pagsuporta niyo sa kanya, lalo na sa edukasyon nito. Napakaswerte niyo naman at nabiyayaan kayo ng isang magaling at mabuting anak. Nakakainggit. Hindi alam ni Matilda kung matutuwa ba siya sa sinasabi ni Mr. Aquino. Anak? Mabait? Magaling? Hindi ba't wala namang anak siyang ganon? Ang isa niyang anak na si Sinay napapabalitang kabit daw ito ni Mr. Ranzo Belmont. At ang anak niya namang si Marigold ay may skandal at issue sa social media. Ganun ba magaling sa matandang ito? Nang makita naman ni Derek Aquino ang pagkalito sa mukha ng mag-asawa, ay napailing ito. Mukhang hindi nakarating ang balita sa inyo. Base sa expression nyo, hindi nyo naintindihan ang sinasabi ko. Ano nga bang ibig nyo sabihin? Tanong ni Matilda sa matanda. Napansin lamang ni Mr. Aquino. Hindi nyo alam? Ang pangalan niyong anak na si Zenaya ay si Dr. Miracle pala. Ang napakasikat at napakagaling na doktor sa buong mundo. Nahihimigan ng kasiyahan si Mr. Aquino. Grabe rin kasi ang papuri ng matanda kay Zenaya. Nang makita niya sa TV na kasama nitong isa sa hinahangaan niyang negosyante na si Argus Belmont, ay mabilis nang inutusan ng assistant niya na imbitahan ng pamilya Santiles sa gaganaping piging. At heto nga nangyayari ngayon. Isang ginto ang pamilyang Santiles, lalo na't kapag mapalapit ng mga to sa pamilya niya. Malamang sa malamang, magkakaroon si Derek Aquino na napakalaking koneksyon. Ano? Sabay na tanong ng mag-asawa. Nalalaki rin ang mga mata nito at hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Mukhang hindi nyo nga talaga alam. Kalat na sa social media ang interview ng anak ninyo kasamang legendary businessman na si Argus Belmont at ang anak nitong si Hanzo Belmont. Grabe, napakabigating tao pala ng anak ninyo at pati kayo inililihiman nito. Sagot ni Mr. Aquino. Nilingon ng assistant nito. Binulungan pa ng matandang assistant sa binigay ang tablet sa mag-asawang Santiles. See, kalat na kalat ito sa buong mundo. Napaka-imposible namang hindi niya ito nakita. Hindi makapaniwala si Matilda. Nanginginig ang kanyang katawan na habang pinoproseso ang sinabi ng matanda sa kanila. Nang makita ang mukha ni Zenaya sa isang larawan, kasamang mag-amang Belmont ay napatakip siya ng bibig. Si Dr. Miracle ay ang anak niyang si Zenaya? What? Napaka-imposible. Agad na nag-play ang interview ni Zenaya sa tablet na nasa harapan nila. At doon nga nila nakumpirma na totoo ang sinabi ng matandang Aquino. Ang anak nilang si Zenaya na lumaki sa probinsya ay si Dr. Miracle pala. Si Dr. Miracle ay napakasikat at napakagaling na doktor at hinahangaan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Si Zenaya na tinakwil nila noong bata pa at hanggang ngayon ay hindi pa rin okay ang relasyon nila.
Napaka-low-key naman at humble ng anak ninyo, Mr. and Mrs. Santiles. Pati kayo ay pinaglihiman nito. Nakangiting sabi ni Mr. Aquino sa kanila. Nang makita ko nga anak ninyo sa live broadcast, ay sobrang napahanga ako. Kahit ako bilang isang Pilipino ay sobrang proud na proud sa anak ninyo. She's indeed the pride of every Filipino. Napakagaling ni Jenaya, or should I say, Dr. Miracle. Samantalang hindi naman nakapagsalita si Salvador na makitang anak niyang kasama si Argos Belmont na isa sa hinahangaan at inspirasyon niya sa negosyo. Si Argos Belmont na isa sa mga legendaries at business tycoon sa buong bansa at iniidolo niya noong bata pa siya. Ni hindi nga sumagi sa isip niya na makita pa ito ng personal dahil hindi naman siya ganun kasikat at kaimportante sa larangan ng negosyo.